tupad na kontrata patungkol sa kinuha nitong kondo sa isang kumpanya. Yan naman ang nais ilapit ng kasambahay nating seaman mula sa General Trias, Cavite na makakausap natin sa kabilang linya. Mr. Reyes Saison, General Trias, Cavite. Good afternoon po. Good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon, Sir Ray. Nandito po kayo sa Pilipinas? Oo, nandito po ako, nakabakasyon, sir. Sa General Trias. Okay. Parang, nataon naman, kanina, Trias din. Ngayon, Trias. Sir, pakibigyan po kami ng detalye sa inyong sumbong. Una po, noong 2022, nag-transact po kami sa via online kasi doon ko nakita yung yung website nila na nagbibenta sila ng kondo, particularly sa Palawan. Pero yung opisina nila nandyan sa Quezon City po. So ngayon, 2022, nainganyo ako kasi ang ganda nila ng pagka-discuss ng kung ano mang merong mangyayari sa kondo kasi pag magkatuon raw ibigay yung kondo, makakaagad ako na makabawi agad ako kasi nga may monthly agad ako na matatanggap dahil ang kondo po ay sila mismo mag-aalok para may magtitira tapos parang condotel siya. So ngayon po nainganyo ako tapos ngayon habang nandun ako sa barko nagpadala ako ng reservation fee na 50,000 sa agent nila na si Kayla tapos pero ngayon siya na ay isang full-time staff ng City Global Development, Realty and Development. At ngayon sir, ma'am, sabi sila na mayroon silang monthly na update sa construction. So kaya naniniwala ako kasi nga sabi din ni Kayla, rest assured sir na makakatanggap ka. Sir Ray, may tanong lang ako Sir Ray, nung nakita mo sa online o sa internet itong inaalok na condominium, hindi pa ito existing. Tama? Hindi pa sir, wala pa as in, wala pa. Saan daw naman yung project na condo matatagpuan? Sa San Rafael, Palawan sir. Palawan? Palawan, oo. Tama? Okay. So magkano naman po ang halaga ng condo unit na binalak mong bilhin, sir? 4.1 po yung yung 4.1 po yung yung selling price. Contract. Okay. Okay. Magkano naman po ang equity? Yung share po ninyo, nababayaran nyo ng hulugan? Ang equity po na babayaran ko po ay 1.1. Okay, 1.1 million. Babayaran mo sa gaano katagal? 1 taon, 2 taon? Yung equity lang, yung equity. 4 na taon, sir. 4 na taon, no? Napakaluwag na ng binibigay. Pero yung monthly amortization noong unit, magkano talaga? Yung halaga ng 4-point-something million, magkano ang amortization nun? Yun yung halaga, sir, na 1.1 yung nakalagay dito sa down payment amount is 1.61. Pero kasunod niyan, pagkatapos niyan, magkano pong halaga ng buwan ng amortization? 3.42. Yun ang balance. Magkano isang buwan yan? Wala pa. Sir. Wala pa, okay. Pre-selling ito, ma'am, Pre-selling. Kasi wala pa pang proyekto. Ginagawa pa lang. Baka tapos na ngayon, sir. Tapos na ba ang kondo ngayon? Sir, wala po. Kahit isang poste, wala po. Kasi grabe naman yan. Anong pangalan nitong developer nito, sir? Nakausap mo. City Global, sir. City Global Realty and Development. Kasi nga may sila pala doon, may cease and desist order kasi marami silang violation, wala silang license to sell. Nako, yun. Okay, malinaw na, sir. No? Sa mga ganyan sitwasyon, sir, abay may kakaharaping kasong estafa itong mga personality, ito pong mga official po ng city, itong property developer na ito, may kakaharapin sa inyo. Plus yung kasong pwede mong isampa sa DSOD, no? Kasi nasa sakop po ng DSOD itong mga malpractice o maling practice sa mga real estate developer na nagbebenta na kaagad ng property na hindi mo pa nga nakikita pako. Ha?
Pero magkano na pong naibayad nyo, sir? Oh, Sir Ray, magkano na po yung total? nahulog ko lang ha, Oh, lahat ho. 740 something thousand, sir. Naku, laki naman, ha? Napakalaki po. Binalak nyo po bang bawiin? Ano po sabi sa inyo? Sir Ray. Sir Ray. Oh, naghang yata. Ano? Sir, Nag-refund po ba kayo? Nakapag-refund kayo? Naghang, oo. Ayan, naghahang. Ako, nawala na si Sir Ray. Yan ang oo. nawala si Sir Ray. Ano. Wala siya. So, sir, grabe at Sir Attorney, ayun ulit, no? Nakapaghulog ulit siya at nakapagbigay ng Malaking halagang pera yun, 700,000 na. Ayan na, Mas wala bumalik pang na. Ayan, nakabalik na. Oh, Sir Ray, hello. almost, Sir Ray, good. almost 800,000, sir, yung nahulog. Almost 800,000. Ano 800,000, pong balak nyo malaki dyan na ngayon, yun. sir? Anong binalak nyo dyan sa halagang yan? Anong Gusto balak? ko, sir, masauli na sa akin, sir, kasi nga, alam mo yung perwisyo, kasi nga, wala nga silang nagsabi sila na i-process raw yung refund kasi nag-request ako ng refund. Sabi niya, mag-email daw ako ng letter of intent na i-cancel yung contract. Oo. Sabi, para i-process raw yung refund. Kaya nag-send ako letter of contract. Pero ang reply, sir, sabi, na forfeit na po raw yung ko kasi nga delayed payment daw ako. Palusot na lang yun, sir. Palusot na yun, ha? Considering na hanggang ngayon ay wala pang Wala itatayo kahit isang poste. Merong lukuhan nangyayari dito, ha? Yan po ang iniingatan po ng ating batas at pinoprotektahan po kayo, no? Merong opisina pong sasakop po sa inyo, yung DSUD po, no? Meron pong Regional Arbitration Board, ang 4B, kasi nasasakop ng 4B ang 4B. Palawan, ma'am, ha? Opo, tama ho. Pwede po kayo magreklamo, sir, habang nandito kayo sa Pilipinas, magreklamo na po kayo sa DSUD, sa Region 4B. Alam ko, nandito lang yan sa NCR o sa Batangas o Laguna ang opisina niyan. Sa aspeto ng administratibo yun, sir, ano? Pero sa criminal complaint, kung saan po kayo nagbayad, dito po kayo sa Quezon City nagbayad, nagkaroon ng pirmahan ng kontrata o nagpadala ng pera, abay, mag-file po kayo ng reklamong kriminal laban po dito sa inyong, nanloko po sa inyo, sir. Ano po? Oo, sir. Para naman po tumulong sa reklamo ni Sir Ray, nasa kabilang linya po natin si Captain Jeronimo Caparas III. Police Captain Caparas, balita ko po may update kayo sa reklamo ni Sir Ray. Yes, ma'am. Magandang dito. Bali, sa reklamo po ni Sir Ray kanina, nagpunod po kami dun sa office ng City Global Realty Development Corporation. Nakausap po natin si Catalina Villanueva. Sir, medyo ano po yung natin, audio natin? Yes, sir. Wow. Ma'am. Nag-e-echo. Nag-e-echo po, sir. Nag-e-echo. Nag-e-echo po, sir, yung nyo. Meron bang nakabukas dyan na monitor? Pakihinaan mo muna monitor dyan para hindi na magkaroon ng echo, ha? Magre-echo. Feedback. Ayun. Kay Captain Caparas, buhay pa ba ito o existing pa ba itong inirereklamong developer ni Ginoong Ray Saison? Ano, Captain? Hello, sir. Ito na po, sir. Bali, nagpunta po kami kanina sa Ayun. tanggapan po ng City Global Realty Development and nakausap po namin ng isa sa mga nasa legal department po nila na si Miss Catalina Villanueva. And according to Miss Cathy, is yun nga po, nagkaroon ng cancellation po ng kanyang contract dahil nga daw po hindi po sila nakapagtulog ng tuloy-tuloy. Yun. And willing naman daw po silang makipag-cooperate at kung sakaling mag-file po ng complaint si Sir Ray, haharapin na lang daw po nila sa court. Ayun. So, Sir, oh, sir, Sige, hindi po ako pwede, hindi nila pwede sabihin, hindi tuloy-tuloy kasi nga po dated check yung nilagay ko doon. Sila yung may access doon sa bangko. Si Ray, no? Ano na lang ho yun, palusot or alibay, no? Pwede nating sabihin na ayaw na nilang mag-refund nitong yung inirereklamo si Ray. Kaya ang dapat mong gawin ay gawin mo po yung legal na proseso
sampahan nyo ho ng kasong mga reklamo itong developer na ito. Ano po, Sir Ray? Sir. Kasi damihan pag nawala itong lisensya, Palusot na license to sell, ay panluloko po yun sa ilalim po ng batas. No? Bawal po magbenta mga developer, pati mga agent kung wala pong kaukulang permiso o lisensya. Pag nagbenta po yun, estafa po yun or swindling sa ilalim po ng ating revised penal code na may penalty pong pagkakakulong yung Sir Ray. Ano po? Sir. At yung sa usaping refund, sir, doon sa DSOD, pumunta po kayo sa DSOD kagad para mapag-usapan po ang usaping refund. Ipapatawag po sila ng DSOD, pagharapin po kayo doon sa Regional Arbitration Board para pag-usapan nyo precisely po kung paano po ibabalik po ang perang na ihulog po ninyo. Kasi malpractice po yun, illegal practice. Ano po? Sir. Ayun, sige po. Sir Ray, baka sakaling nakikinig po yung nirereklamo nyo, ano po yung nais nyong ipaabot na mensahe o panawagan sa kanila? Sana po, ibigay na lang po sana nila yung pera na nahulog ko kasi nga, hindi po biro kitain yung pera ko. Alam niyo po na wala kaming day off doon sa barko. Alam niyo po na kahit Pasko, New Year, kahit mga holidays, wala kaming pahinga doon. Kahit sakit na yung likod namin doon. At saka, hindi po ako kapitan doon sa barko dahil marami akong pera doon. Hindi po ganun yung trabaho ko doon. Isa po, o pangalawa po, 8 months kami doon. Pag uwi pa lang namin kami makapagpahinga. 10 hours a day po ang duty namin doon. Wala kaming day off talaga. Madaling sabi, pawis at dugo. Tama naman po, Attorney and Geronimo. At talagang pinaghirapan naman po. So, ang hirap din ho kitain nung halaga na naibayad po ni Mr. Ray Saison. At katulad ng sinabi niya, Attorney, na hindi yan madaling pera para sa kanila. Talagang dugo at pawis po. Dito naman sa developer, sana naman ay para hindi na umabot sa patong-patong na kaso, ha? Abay, gawin nyo na lang po. Ang kahilingan po ay refundan po. Ni Sir Ray Saison. Ay kung hindi nyo po magagawa yan, talagang meron po kayong kakaharaping kaso. At naku po, mahirap po yan. Baka po may makulong dyan sa mga opisyal ng developer. So, kay Mr. Ray Saison po, muli, maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating programa at sa inyong pambansang pulisya. Umasa po kayo, Sir Ray, na tututukan natin ang inyong reklamo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong lahat po. Salamat din po sa ating resource person na si Police Captain Geronimo Caparas III, the Chief of Investigator ng Station 2, Masambong QCPD. And so please provide us your action, videos, photos, and the result of your investigation.